Bilang nabasag ang katahimikan ng instruktor ng Skybow Academy nang masaksihan niya ang nangyari kay Shu Lingguan. Sa isip niya, paulit-ulit na umiikot ang iisang kaisipan. Dapat nakapag-counterattack na si Shu Lingguan. Dapat na ilabas na niya ang ultimate move niya. Ngunit bago pa iyon mangyari, muling umatake si Lu Weiner mula sa ibabang bahagi ng arena. Itinaas niya ang kamao niya, at ang kapangyarihan ay rumaragasa ng walang kontrol sa buong katawan niya. Dumilim ang kanyang mukha, nagliyab ng pulang liwanag ang kanyang mga mata, at isang nakakakilabot na ngiti ang lumitaw sa kanyang mga labi. Ang mismong bigat ng pressure pa lamang ay halos napaurong na si Shu Lingguan sa takot. Napabulalas siya at agad itinaas ang dalawang braso para ipagtanggol ang sarili. Ngunit sa mismong sandaling tumama ang suntok ni Lu Weiner, may nangyaring hindi inaasahan. Biglang lumiit ang kanyang kamao. Sa halip na isang mapanirang suntok, isang mababaw na tama lamang ang iniwan nito sa mukha ni Shu Lingguan. Tumulo ang dugo sa kanyang pisngi habang napuno ng pagkalito ang kanyang mga mata. Sa harapan niya, ang dambuhalang anyo ni Lu Weiner ay mabilis na lumiit, bumalik sa dati niyang maliit na katawan. Natigilan siya sandali, saka kinamot ang ulo niya na parang may naalala. Tuluyan nang nawala ang kanyang berserk mode. Inamin niya ito ng hayagan, at saka pa niya inilabas ang dila niya kay Shu Lingguan sa mapanuksong paraan, na para bang tinutuya siya. Ang tanawing iyon ang tuluyang nagpaalab sa galit ni Shu Lingguan. Sumigaw siya na ang susunod na aatake, at isinumpa na pagbabayaran niya si Lu Weiner sa kay-abangan nito. Rumaga sa ang galit at paghihiganti sa kanyang dibdib habang naghahanda siyang umatake. Ngunit bago pa siya makagalaw, biglang tumakbo si Lu Weiner patungo sa referee at malakas na idineklara ang kanyang pagsuko. Natigilan si Shu Lingguan. Sumigaw siya sa galit, hinihingi kung sino ang nagbigay ng karapatan kay Lu Weiner na sumuko at iginigiit na ipagpatuloy ang laban. Ngunit binaliwala siya ng referee, itinaas ang kamay, at malakas na inihayag na panalo ang Xinjiang High School at si Shu Lingguan ang nagwagi. Napabulala si Shu Lingguan sa hindi makapaniwala, kinu-question ang naging desisyon. Samantala, si Lu Weiner ay nakatayo sa gilid ng arena, patuloy pa ring inilalabas ang dila niya ng pabiro. Sa likuran niya, ngumiti si Principal Xia Exen at binigyan siya ng thumbs up bilang papuri. Sa kabilang panig, mahinahong nagsalita si Principal Jiao. Inamin niya na bagamat nanalo si Shu Lingguan, maaaring iba ang naging resulta kung ipinagpatuloy pa ang laban. Gayunpaman, kinilala niya ang lakas ng Lingyun High School, malinaw na mayroon pa silang mas malalakas na estudyanteng hindi pa lumalabas. Wala nang nagawa si Shu Lingguan kundi tanggapin ang resulta. Nakatayo siya sa gitna ng arena, huminga ng malalim, ngunit hindi pa rin niya lubos na matanggap ang nangyari. Bahagya siyang kumunat ang noo, nagtataka kung bakit hindi pa rin natatanggal si Yi Chuan. Para sa kanya, hindi iyon patas. Ang mga kalaban niya ay pawang nakakatakot ang lakas, samantalang si Yi Chuan ay tila mas madadaling laban ang kinakaharap. Mahigpit niyang kinuyam ang kamao niya. Orihinal, balak niyang magtipid ng lakas para sa finals. Ngunit ngayon, mukhang kailangan niyang ilabas ang tunay niyang kapangyarihan ng mas maaga. Mula sa sandaling iyon, ipinangako niya sa sarili na lalaban na siya ng buong seryoso. Mula sa upuan ng mga punong guro, tumayo si Principal Xia Exen at hayagang idineklara na ang lahat ng seed contestants ng Lingyun High School ay natanggal na. Malabong makapasok sila sa top 3 ngayong taon. Magalang siyang yumuko at naghanda ng umalis. Bago tuluyang umalis, yumuko siya patungo kay Principal Jiao at pabulong na sinabi na kung ikukumpara kay Shu Lingguan, mas optimistiko siya kay Yuan. Matapos umalis si Xia Exen, nagsalita si Principal Wen Chongwei. Batay sa lakas na ipinakita ng star student ng Lingyun High School, naniniwala siyang tiyak na aabot ito sa semifinals. May posibilidad pa nga raw na makaharap ng kanilang paaralan si Lu Chen sa finals. Sa Arena 3, inihayag ng referee ang tagumpay ng Yinkai High School. Nakatayo si Lu Chen bilang panalo. Ipinakita sa replay kung paano niya tinalo ang kalaban gamit ang isang dambuhalang espada na naglalagablab sa gintong enerhiya. Tahimik siyang tumayo sa tabi ng higanteng talam, mabigat at nakaka-intimidate ang presensya niya. Sa malamig na tinig, sinabi niya na kung hindi siya pinigilan ng iba, matagal nang patay ang kanyang kalaban. Ang natalong mandirigma ay nakabulagta sa lupa, may dugong tumulo sa gilid ng bibig, at sumisigaw sa sakit.
Dahan-daang itinaas ni Lu Chen ang kanyang kamay at bumuo ng isang eksaktong two-finger seal. Umalangaw-ngaw ang enerhiya sa hangin habang ang dambuhalang espada ay nagsimulang lumiit, kumikislap habang ito'y bumabalik sa kaluban sa kanyang likuran. Nang tuluyang magsara ang kaluban, ilang mga babae ang napasigaw sa paghanga, lantaran na pinupuri ang itsura ni Lu Chen. Habang pinagmamasdan ito, dumilim ang ekspresyon ni Principal Jiao. Alam niyang imposibleng makuha ni Xu Lingguan ang unang pwesto laban sa isang tulad ni Lu Chen. Ngunit kasabay nito, tila hindi rin tiyak ang pag-asa kung aasa lamang siya kay Yi Chuan. Mula sa Arena 2, isa na namang tagumpay ang inanunsyo. Panalo ang Qingyan High School, at si Shannon ang nagwagi. Tumalon siya sa tuwa, maliwanag ang ngiti habang itinaas ang dalawang kamay bilang tagumpay. Ang kanyang kalaban ay lumuhad sa pagkatalo, tahimik na tinanggap ang pagkabigo. Ngunit sa puso niya, mas matindi ang takot, ang posibleng parusang ipapataw ng pamilyang siya dahil sa pagkatalo niya sa panganay na anak na babae ng angkan. Sa huli, pinili niyang isuko ang ranggo ng walang pagtutol. Biglang lumingon si Shannon nang makita niyang sinipan ni Yi Chuan sa tiyan ang kanyang kalaban sa katabing entablado. Nang makumpirma ang kanyang tagumpay, tumakbo siya patungo sa kanya, halos tumatalon sa tuwa habang tinatawag ang kanyang pangalan, sinasabing matagal na mula nang huli silang nagkita. Nagtaka si Yi Chuan at tinanong kung bakit naroon din siya. Sa halip na sumagot, hinayla ni Shannon ang kanyang braso at inakusahan siyang sinungaling, bakit hindi raw siya naghanap ng pagkakataong makasama siya. Nagulat si Yi Chuan at mahina niyang ipinaliwanag na hindi raw siya pinayagan ng pamilya niya. Nang marinig iyon, nabigla si Shannon at tinanong kung sino ang nagsabi ng ganoon. Kinamot ni Yi Chuan ang ulo niya ng alanganin at sinabing baka raw natatakot silang istorbohin niya siya. Sa salitang iyon, istorbo, yumuko si Shannon, bakas sa mukha niya ang pagkalito at pagkabalisa. Naghinala siya na may isang taong nakikialam sa mga plano niya, posibleng ang kanyang tiyuhin. Habang nag-uusap sila, nagpadala si Xu Lingguan ng isang galit na tingin patungo sa entablado, muling nakilala ang batang babae mula sa pamilyang siya sa tabi ni Yuan. Hindi nagtagal, inanunsyo sa malaking screen ang susunod na laban, si Wong Moqi ng Xingyin High School, isang awakening elemental mage, laban kay Xu Lingguan ng Xingchang High School, ang maalamat na Snow Soul Sword Immortal. Sa gitna ng arena, tumayo si Wong Moqi na may umiikot na lila at itim na enerhiya sa kanyang mga kamay. Mayabang siyang ngumisi at nil-8 si Xu Lingguan, sinasabing ang tinatawag na henyo ay isang sikat na pangalan lamang. Nang marinig iyon, tahimik na humakbang si Xu Lingguan pasulong, mahigpit na hawak ang kanyang espada. Isang malamig na bughaw na aura ang dahan-daang bumalot sa kanya, kalmado at nakatuon ang kanyang mga mata. Itinaas ng referee ang kamay at inihayag ang simula ng laban. Halos agad-agad, itinaas ni Wong Moqi ang kamay niyang puno ng enerhiya at mapanuksong sinabi kay Xu Lingguan na tawagin siyang kuya, baka raw mas maging banayad ang pagkatalo niya. Ngunit sa susunod na iglap, napalitan ng takot ang kay-abangan. Bumulwak ang malamig na pawis kay Wong Moqi nang sumabog ang napakalakas na pressure mula kay Xu Lingguan. Sa isang kisap mata, gumalaw si Xu Lingguan, iniwan ang isang kumikislap na bilog ng kapangyarihan sa loob ng katawan ni Wong Moqi bago lumitaw sa likuran niya. Makalipas ang ilang segundo, nanlaki ang mga mata ni Wong Moqi. Napunit ang kanyang damit habang sinaklot ng sakit at gulat ang kanyang katawan. Nanginginig, napasigaw siya at tinanong kung iyon na ba ang tunay na lakas ni Xu Lingguan. Hindi sumagot si Xu Lingguan. Ang malamig niyang tingin pa lamang ay sapat na upang ipakita ang napakalaking agwat sa pagitan nila. Pagkatapos, ibinaling niya ang tingin kina Yuan at Sean, at isang kaisipan lamang ang umalangaw-ngaw sa kanyang isip, hindi sila dapat magkaharap sa finals.